Virgin ka pa, di ba? Paano tayo nagkaanak? Sabi ng lalaki nang malaman niyang birhen pa pala ang ina ng triplets na siyang bigla na nga lamang kumidnap sa kanya dahil nga siya raw ang ama ng mga to. Hello po sa inyo listeners. Kamusta po kayo? Sana ayos lang kayong lahat. Ako nga pala si Mandy. Noon pa man, pangarap ko nang magkaroon ng anak. Subalit ayaw ko namang mag-asawa sa kadahilanang natatakot ako dahil baka lokohin lamang din ako at iwan sa huli. Kaya naman, isang solusyon na lang ang naisip ko para magkaroon ako ng anak kahit na wala akong partner. Yun ay ang IVF procedure. Handa akong gumastos ng malaki para lamang matupad ang pangarap ko na magkaroon ng anak. Ang laking pasasalamat ko nga sa Diyos dahil naging matagumpay yun nang mabuntis na nga ako at hindi lang isa ang biyayang ibinigay ng sakin ng Diyos, kundi 3. Triplets nga ang naging anak ko, kaya triple rin ang sayang nararamdaman ko. Subalit paglipas ng ilang taon bigla na nga lamang silang naghanap ng isang ama. Bagay na siyang hindi ko nga lubos na inaasahan o iniisip man lamang. Hindi ko alam ang gagawin ko at kung paano ko ipapaliwanag sa kanila na wala silang ama at tanging ako lang ang magulang nila. Ngunit sadyang hindi ko matiis ang mga anak ko, kaya naman ginawa ko ang lahat para nga malaman kung sino ang nagmamay-ari ng sperm cell na siyang in-inject sa akin. At nang malaman nga yun ng mga anak ko, hindi ko inaasahan na maiisip nilang kidnapin ang ama nila. Nasaan ako? Anong nangyari? Puno ng pagtatakang tanong nga ni Nomar nang bigla nga siyang magising. Bahagya pa siyang napapaungol habang nakahawak sa kanyang ulo at bumabangon mula sa isang kama. Daddy, gising ka na po! Sambit ng isang bata. At laking gulat nga ni Nomar nang makita niya ang 3 batang magkakatabi at magkakamuka na nakaupo sa gilid ng kama. At mas labis nga niyang ikinagulat ay kung bakit tinawag siyang daddy ng mga to. Teka, sino kayo? Nasaan ako? Anong ginawa niyo sa akin? At saka bakit niyo ako tinawag na daddy? Sino kayo? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Nomar sa mga bata. Ako po si Freddy, ang panganay po sa aming 3. Ako naman po si Eddie, ako po ang middle child sa aming 3. At ako naman po si Eddie, ako po yung bunso. Pagpapakilala nga ng cute na triplets. Bumalatay naman ang kalituhan sa mukha ni Nomar habang pinagmamasdan niya ang 3 bata. Hindi kasi madaling maikumpara sa isa't isa ang triplets dahil bukod sa pare-pareho ang suot nilang mga damit, talagang magkakamukha ang mga to. Kayo po ang daddy namin at ang mga anak niyo po ay kami. Ngingiti-ngiting turan pa nga ng batang si Freddy habang pareho silang 3 magkakapatid na nakatitig lamang sa lalaking walang kaide-ideya sa kung ano ang nangyayari. Sandali, anong sinasabi niyo? Ako ang daddy niyo? Imposible yan. Wala naman akong mga anak, sino ba talaga kayo ha? At nasan ako? Mga bata, umayos kayo ha? Kung sakaling prank lang to, hindi mga bata ang titigil sa akin para bigyan kayo ng leksyon. Pananagutin ko pa rin kayo dahil sa ginagawa ninyo sa akin. Sabi naman ni Nomar sa mga bata na may halong pagbabanta. Sabay-sabay na napabuntong hininga naman ang 3 bata. Kayo nga po ang daddy namin, hindi po ba kayo natutuwa na kami po ang mga anak niyo? Nakabusangot pa nga na tanong naman ng batang si Teddy. Nandito po kayo sa bahay namin. Nung nalaman po namin na kayo po ang daddy namin, pinuntahan po namin kayo. Naisip po namin na baka hindi ka po sumama sa amin o maniwala na kami po ang anak niyo. Kaya naisip na lang po namin na kidnapin po namin kayo. Kaya po kayo nandito sa bahay namin at hindi po kayo pwedeng umalis dahil hindi niyo po kami pwedeng iwan ulit, daddy. Paliwanag pa nga ng bunsong si Eddie. Bigla namang natawa si Nomar sa kanyang mga narinig. Mga bata, naririnig niyo ba ang mga sinasabi niyo? Aminin niyo nga sa akin, miyembro ba kayo ng sindikato? Sinong nagutos sa inyo? Sabihin niyo sa akin, pangako pananagutin natin kung sino man ang mga taong nag-uutos sa inyo na gumawa ng masama. At sisiguraduhin kong hindi kayo masasangkot dito. Ililigtas ko pa nga kayo eh.
Sa mga sindikato. Sabihin niyo na sa akin mga bata bukod sa akin. May iba rin ba kayong kinidnap? Sabi pa nga ni Nomar sa mga bata. Hindi naman sumagot ang mga bata at patuloy lang na tinitignan ang lalaki. Biglang tumayo si Nomar at sinubukan na buksan ang pinto para tumakas ngunit napamura na nga lamang siya nang hindi niya yun nabuksan at napagtanto niyang nakalock yun sa labas. Sinubukan niya ring tadyakan ang pinto ngunit wala pa ring nangyari kaya naman muli niyang hinarap ang mga bata. Mga bata, please lang. Tulungan niyo akong makatakas dito. Ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Tulungan niyo lang ako. Desperado pa nga napakiusap ni Nomar sa triplets. Daddy, hindi ka nga po pwedeng umalis. Mawawalan po kami ng ama kapag hinayaan ka po naming umalis dito. Ayaw niyo po ba sa amin? Nakangusong tugon pa nga ng batang si Eddie. Yung mga nagutos sa inyo, sila bang nagsabi na ako ang tatay niyo? Makinig kayo, hindi ako yon. Imposibleng mangyari yon. Tulungan niyo na lang akong makatakas dito. At promise ko sa inyo, tutulungan ko rin kayong hanapin ang tatay niyo, ang tunay niyong ama. Mahinahon na pakiusap pa nga ni Nomar sa mga bata. At malalim na bumuntong hininga, napaupo sa kama. Maya-maya pa, bigla na nga lamang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng kulay itim na sexy dress at may dalang tray ng pagkain dahilan kaya napatayo si Nomar at napatitig sa babae. Mga anak, kumain na muna kayo. Ani ng babae at tinilapag sa isang maliit na mesa ang mga pagkain dala niya. Salamat po, Mami. Sabay-sabay pa nga napasasalamat naman ang triplets sa kanilang ina nang lumapit na nga rin sila at nagsimulang kumain. Napatingin naman si Mandy sa lalaki nang mapansin niya ito. Napatikhim din siya at dahan-dahang humakbang palapit kay Nomar. Alam kong maganda ako pero hindi mo kailangan na matulala ng ganyan. Wika nga ni Mandy dahilan kaya dagling nabalik sa kanyang sarili si Nomar. Teka, ikaw ang mami ng mga bata? Kasabot ka ba ng mga sindikatong dumukot sa akin ha? At anong sinasabi nila? Na akong daddy nila? Sino ba talaga kayo? Anong kailangan niyo sa akin, pera ba? Kagad ngang mga tanong nga ni Nomar sa babae. Ang dami mong tanong ha? Pero sige, sasagutin ko lahat ng tanong mo. Una, ako nga ang mommy ng mga bata. Ang pangalan ko ay Mandy. Pangalawa, hindi kami isang sindikato. At kaya ka nandito kasi totoong ikaw ang daddy nila. Wala kaming choice kundi ang kidnapin ka. Dahil ito lang naman ang paraan para makasama ka nila. At higit sa lahat, hindi namin kailangan ng pera mo kasi marami rin ako niyan. Matapang nasagot nga ni Mandy sa mga tanong sa kanya ng lalaki. Marahang napailing-iling naman si Nomar na animoy hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. That's impossible. Nagsisinungaling ka. Imposibleng magkaroon ako ng mga anak isa pa hindi nga kita kilala ngayon. Ngayon lang kita nakita. At kung ikaw ang mami nila, edi sana may naaalala ako na nakilala kita o nakasama ng isang gabi. Imposible. Sige, ipagpalagi na nga natin na hindi nga kayo sindikato. Let's say naniniwala ako sa mga sinasabi nyo. Pero baka nagkamali ka lang at hindi ako ang tatay nila. Kasi napaka-imposible. Nagpanting naman ang tenga ni Mandy sa narinig sa huling sinabi ni Nomar na baka ibang lalaki nga ang kanyang nakasama ng isang gabi at ama ng anak niya. Hoy! Excuse me! Sinasabi mo bang malandi ako? FYI! Virgin pa ako! Madiin pa nga nasambit naman ni Mandy sa lalaki. Namutawi naman ang pagkagulat sa reaksyon ni Nomar. Ano? Berihan ka pa? Virgin ka pa pala kaya paano tayo nagkaanak? Doon pa lang may butas na. Bukod nga sa labis na pagkagulat, namutawi rin ang kalituhan sa mukha ni Nomar. Napabuntong hininga naman si Mandy at ipinag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Alam kong nakakalito, pero kung bibigyan mo lang talaga ako ng pagkakataon na magpaliwanag, kaya kong i-explain lahat sa'yo kung anong nangyayari at kung paano tayo naging mga magulang ng mga anak ko. Napailing-iling na nga lamang si Nomar. Na tila ba ayaw nga niyang pansinin pa ang sinabi ng babae. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa.
Hindi pa naman siguro kayo nababaliw, no? Alis na ako sa lugar na to. Ayoko madamay sa mga kalokohan nyo. Sabi nga ni Nomar at malaya nga siyang nakalabas ng pinto ng kwarto dahil hindi nakalock. Mga anak, kumain na kayo dyan. Ako nang bahala sa daddy nyo. Tura naman ni Mandy sa mga bata bago siya lumabas din ng kwarto para nga sundan si Nomar. Nang makalabas si Nomar sa kwarto, kunot noon niyang ipinalibot ang tingin sa buong bahay. Nagpamewang na nga lamang din siya at nagbuga ng isang malalim na buntong hininga. Na tila ba nawawala na nga siya ng pag-asa at hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya ngayon. Ano bang klaseng bahay to? Wala man lamang pinto o bintana. Hindi makapaniwalang bulalas nga ni Nomar. Bukod kasi sa mga kagamitan, sa paligid ay puro puting pader lang ang kanyang nakikita. Ni wala man lamang pinto o isang bintana na alam niyang imposible ring mangyari. Muling ipinalibot ni Nomar ang paningin niya sa buong bahay na tila ba ine-examine niya nang mabuti ang bawat sulok ng bahay. May pinto naman siyang nakita na siyang katabi lamang ng kwarto kung saan siya nanggaling kanina kaya walang pagdadalawang isip na binuksan niya yun. Subalit na dismaya na nga lamang siya nang makita niyang isa lamang din pala yung kwarto at katulad sa kwartong pinagmulan niya. Wala rin yung bintana at tanging ilaw lamang ang siyang nagsisilbing liwanag sa buong bahay. Imposible to. Saan naman sila ilalabas? Kung walang pinto ang bahay na to, sigurado akong may pinto at nakatago lamang yun sa kung saan. Secret door ba? Usal pa nga ni Nomar at muling nagpaikot-ikot sa buong bahay para hanapin ang nagtatagong pintuan na maski ang pader ay kinakapa niya at bahagyang itinutulak. Bahagyang natawa na nga lamang si Mandy habang pinanonood lamang siya sa kasalukuyang ginagawa nito na halos mabaliw-baliw sa kakahanap ng pintuan. Tumikhim naman si Mandy para nga agawin ang atensyon ng lalaki na palingon nga ito sa kanya. Sa tingin mo ba? Hahayaan ko lang na nakabukas ang pinto ng kwarto kung madali ka lang din makakalis sa bahay na to? May pagkasarkastik pa nga na untag ni Mandy sa lalaki. Pwede ba? Huwag niyo nga akong paglaruan. Paalisin niyo na ako rito. Kung hindi, papupulis ko kayo. Pagbabanta naman ni Nomar na siyang itinawanan lamang ni Mandy. Go ahead. Yun ay kung makakaalis ka pa rito. Nakangising wika naman ni Mandy at unti-unting humakbang palapit sa lalaki habang matalimang tingin na ipinupukol niya kung saan nga siya namang unti-unting nagpaatras kay Nomar na tila ba nasisindak sa tingin na yun ng babae. Huwag kang lalapit. Kahit babae ka, kaya pa rin kitang patulan, lalo na sa mga ginagawa niyo. Medyo nanginginig na nga ang boses na pagbabanta nga ni Nomar sa babae. Natawa na nga lamang si Mandy at huminto na nga sa paglapit sa lalaki. Masyado ka namang kinakabahan. Chill ka lang dyan. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Hindi naman kita sasaktan. At hindi rin naman ako kanibal para kainin ka at wala kang choice ngayon kundi ang pakinggan ng paliwanag ko. Ano pa bang magagawa ko? Kinulong niyo na nga ako dito eh. Naupo naman si Mandy sa single sofa at pinagkrus nga ang kanyang mga hita habang nakatingin siya sa lalaki at handa na nga niyang ipaliwanag kay Nomar ang lahat ng nangyayari. Tama yung narinig mo kanina. Brian pa nga ako. Pero totoong anak ko sina Freddy, Teddy at Eddie. Mga dugo at laman ko sila. At kung nagtataka ka, kung paano nangyari yun siguro naman alam mo kung ano ang IVF procedure, di ba? Panimulang ang paliwanag na ni Mandy na naging dahilan kaya unti-unting naglaho ang pagkakunot noon ni Nomar. Nagsimula nga itong mag-explain. Noon pa lang kasi pangarap ko na talagang magkaroon ng anak. Siguro iniisip mo ngayon na kung bakit hindi na lang ako naghanap ng lalaking bubuntis sa akin, di ba? Well, ayokong mag-asawa eh. Natatakot kasi ako na baka yung lalaking makilala ko ay walang kwenta. At sa bandang huli, iiwan lang din ako katulad ng walang kwenta kong ama. Iniwan niya lang ang mommy ko. Kaya yun, nahirapan kami. At ang IVF procedure lang ang naisip kong solusyon at paraan para magkaroon ako ng anak. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil binayaan niya ako hindi lang isa kundi 3 anghel
Kaya sobrang saya ko. Pero yun na nga. Habang nagkakaisip sila, lumalaki sila, bigla na lang nilang hinahanap ang ama nila. Siyempre bilang isang solo parent, nagulat ako dahil hindi ko naman inaasahan yun. Hindi ko naisip na baka balang araw maghanap sila ng daddy. Kaya wala akong choice kundi ang hanapin kung sinong nagmamay-ari ng sperm cell na ginamit sa akin. At yun siguro naman, naalala mo na nagbenta ka ng sperm cell noon, di ba? Pero hindi ko akalain na balak pala ng mga anak ko na kidnapin ka. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, kaya handa akong suportahan sila sa lahat ng mapapasaya sa kanila. Kaya sana malinaw na sa'yo ngayon ang lahat kung bakit nandito ka. At wala kang choice, kundi ang paniwalaan lahat ng mga sinabi ko dahil yun din naman ang katotohanan. Mahabang litanya nga ni Mandy. Sandaling natulala naman si Nomar na animoy pinoproseso pa niya sa kanyang isip lahat ng mga kanyang narinig. Naalala ko nga na nagbenta ako ng sperm cell ko dati sa isang ospital dahil kinailangan ko ng pera nung mga panahon na yun. Dahil pinalayas ako sa amin ng daddy ko. Pero hindi ko kailanman inisip na mangyayari to. Pero paano niyo nalaman ang tungkol sa akin? Hindi ba dapat confidential lahat ng information ko? Well, wag mong sisisihin ng doktor. Kasi ang mga anak ko mismong nakiusap doon sa doktor para lamang malaman kung sino ang ama nila. Kaya namin nalaman ng tungkol sa'yo. Besides, whether you like it or not, you don't have a choice anymore kasi nandito ka na sa sitwasyong to. Maski ako rin naman, hindi ko rin naman ine-expect at hindi ko rin naman ginusto to. Sadyang mahal na mahal ko lang talaga ang mga anak ko. Napabuntong hininga na nga lamang si Nomar at hinilot ang kanyang sentido. Sino ba kasing mag-aakala na isang araw bigla ka na nga lamang dudukutin ng kung sino at malalaman mo pang may anak ka na pala. Hindi lang isa kundi 3 pa. Kaya naman sobrang nakaka-overwhelmed nga para kay Nomar ang mga nangyayari na hindi niya na alam kung ano ba ang dapat niyang gawin o ire-react sa sitwasyong to. So anong gusto mong gawin ko? Panagutan ka? At ang mga anak mo kahit na wala naman akong kaalam-alam sa bagay nito? Tumayo naman si Mandy at nilapitan ng lalaki. Hindi ko sinasabing panagutan mo ang mga anak ko. Gusto ko lang na maramdaman nilang mayama sila dahil yun ang gustong-gusto nilang maranasan. Please, kahit pansamantala lang, hayaan mo muna nilang ma-experience na mayama sila hanggang unti-unti kong maipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. At sa oras na yun, pwede ka nang bumalik sa normal. Saad pa nga ni Mandy kay Nomar bago siya bumalik sa loob ng kwarto para nga puntahan ng kanyang mga anak. Muli namang iginala ni Nomar ang paningin niya sa paligid. Umaasang masisipat din niya ang pintuan na siyang tanging paraan para makatakas siya sa sitwasyon na hindi naman niya inaasahan at ginusto. Maya-maya pa, bumalik na nga lamang din sa loob ng kwarto at nadatnan nga niya roon ang mag-iina na masayang nagkukwentuhan. Daddy! Sabay-sabay na bulalas naman ng triplets at patakbo nga nilang nilapitan si Nomar. Saka nila ito niyakap na siyang bahagyang ikinagulat ni Nomar. Daddy, naniniwala ka na po bang mga anak mo po kami? Tanong naman ng batang si Teddy. Natigilan naman si Nomar ng mga sandaling yun sapagkat hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong ng mga bata. Nang hindi nga sumagot si Nomar, bigla na nga lamang sumimangot ang 3 bata at kumawala mula sa pagkakayakap nila sa mga binti ni Nomar. Nag-iwas naman ng tingin si Nomar at kinapa ang bulsa ng pantalon niya. Teka, nasaan ang cellphone ko? Tanong nga niya kay Mandy nang hindi niya nakapa ang cellphone niya sa mga bulsa niya. Tinago ko. Tipid na sagot naman ni Mandy habang nakaupo ito sa kama at nakakrus ang hita. Napangisipa. Bakit naman pati cellphone ko kinuha mo? Napakunot noo si Mandy. Itinaas ang kilay. Anong ina-expect mo? May kidnapper bang hahayaan kang makahawak ng cellphone at makakontak ng ibang tao? Naningkit naman ang mga mata ni Nomar dahil sa pilosopong sagot sa kanya ni Mandy. Mga anak, hali kayo. Oras na para maligo na kayo. Nang sa ganoon, makapagpahinga na tayo.
Baling nga ni Mandy sa kanyang mga anak at tumayo nga siya para nga paliguan na ang mga to. Naiwan namang mag-isa si Nomar sa loob ng kwarto at ipinalibot ang paningin kung saan maliban sa mga gamit ay puro pader lamang din ang nakikita ng kanyang mga mata dahil wala man lamang din maski isang bintana sa loob ng kwarto. Naupo nga lang si Nomar sa kama at hinintay ang mag-iina. Maya-maya nga lang, bumukas ang pinto at pumasok nga ang mag-iina kung saan ang triplets ay bagong bihis ngunit pare-pareho pa rin ang suot na damit. Dito raw nila gustong matulog ngayong gabi dahil gusto ka raw nilang makatabi. Wika nga ni Mandy kay Nomar. Bigla namang sumampa sa kama ang tatlong cute na bata na tila ba excited na makatabi nila ang kanilang ama. Daddy, sa wakas makakatabi na po namin sa pagtulog ikaw. Tuwang-tuwa pa nga nabulalas naman ang batang si Eddie. Sayang nga po dahil ayaw po ni Mami na tumabi sa atin magiging one big happy family na sana po tayo gaya po ng pangarap namin. Sad pa nga ng batang si Teddy. Anak, medyo maliit ang kama. Kung pati ako tatabi pa sa inyo, hindi tayo magkakasya. Gusto niyo bang mahulog sa sahig si Mommy? Malambing ang boses na turan pa nga ni Mandy sa kanyang mga anak. Ayoko po, Mami! Mabilis na sagot naman ng batang si Teddy na may kasamang pag-iling. Napangiti naman si Mandy sa kanyang anak. Siya nga pala, kung nagugutom ka kumain ka na lang may mga pagkain sa kusina, ikaw na rin ang bahala sa mga anak ko. Baling naman ni Mandy kay Nomar bago siya umalis at nagtungo sa kabilang kwarto. Nang sumara ang pinto ay siya na nga rin namang pagsalampak ni Nomar sa kama kung saan bigla na nga lamang siyang dinaganan ng tatlong bata na waring nais pa nga ng mga to na makipagkulitan sa kanya. Subalit wala sa mood si Nomar para sabayan ang energy ng mga bata dahil hindi pa rin siya makapaniwala hanggang sa mga oras na yun na nangyayari ang ganong bagay kung saan bigla na nga lamang siyang kinidnap nang mag-iina na ngayon lamang niya nakita buong buhay niya at magiging instant daddy pa talaga siya ng mga batang dugo at laman niya mismo. Makalipas ang ilang minuto, nang mapagod na nga ang mga bata sa paglalaro at pagkukulitan sa kama ay humiga na nga ang mga ito kung saan ginawa nilang una ng katawan ni Nomar. Nang tignan naman ni Nomar ang mga bata, ay halos maiyak na nga ang reaksyon dahil hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa tatlo. Gayong nais na nga niyang makawala sapagkat nangangawit na nga ang buong katawan niya, lalo na nang kumulo pa nga ang tiyan niya. Senyales na nagugutom na nga ang mga alaga niya sa tiyan. Ay, bakit ba naman kasi sa dami kong pwedeng ibenta noon, sperm cell ko pa talaga ang naisip kong ibenta. Nagkaroon tuloy ako ng responsibilidad. Hindi lang isa kundi tatlo pa. Halos mangiyak-ngiyak pa nga tungal nga ni Nomar. Pinilit na nga rin niyang igalaw ng dahan-dahan ang kanyang katawan upang makaalis nga sa ganoong sitwasyon. Ingat na ingat din siya para hindi magising ang mga bata mahimbing natutulog. At sa wakas makalipas ang ilang minuto ay nagawa niya na nga ring makawala. Kagad siyang nag-stretching para nga inatin ang mga braso at paa niya. Nanamanhid dahil kinawangang una ng katawan niya ng mga bata. Mga inosenteng bata na gusto lamang ng ama, pero takot ang ina nila na mag-asawa. Wika pa nga ni Nomar nang titigan niya ang mga bata. At halos mga pa nga rin siya kakahanap sa switch ng ilaw na siyang nakapatay ng mga sandaling yun. Bigla ring bumukas ang ilaw, dahilan kaya halos mapatalo ng pagkagulat si Nomar habang nasa kusina. Nagugutom ka ba? Tanong naman ni Mandy. Tatanggi nga sana si Nomar ngunit bigla na nga lamang tumunog ang tiyan niya, kaya hindi na nga siya nakatanggi pa. Hindi naman nagsalita si Mandy at bahagyang natawa na nga lamang at kumilos para nga paghandaan ng pagkain. Ang lalaki na siyang inilagay niya sa maliit na mesa na siyang nasa sala. Walang pasabi naman na naupo si Nomar sa sofa. Ito nga palang mga damit mo. Kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin. Sabi nga ni Mandy kay Nomar. Nangilapag na nga nito ang paper bags malapit sa inupuan. Nasaan ang cellphone ko? Tanong ni Nomar.
Maliban lang sa cellphone mo. Pansamantala, hindi ka muna pwedeng gumamit ng cellphone. Hanggat hindi ko nasisigurado na pumapayag ka na sa sinabi ko. Seryosong tugon naman ni Mandy bago ito muling bumalik sa kwarto niya. Kaya naiwan na nga lamang mag-isa si Nomar sa sala. Matapos ngang kumain ni Nomar, ay doon na nga lamang din siya natulog sa sofa. Kinabukasan ng maagang nagising naman si Mandy, ay bahagya pa nga siyang nagtaka nang madatnan nga niya si Nomar na nasa sofa natutulog. Kaya kagad nga niyang sinilip ang kabilang kwarto kung saan mahimbing pa rin na natutulog ang triplets. Muling sinulya pa ni Mandy si Nomar at doon nga niya napagtanto kung bakit sa sofa ito natulog. Dahil nga sa na-occupy ng kanyang mga anak ang kama. Maya-maya pa, inusog ni Mandy ang isang cabinet na may gulong ang ilalim at doon nga tumambad ang pinto. Sinulyapan pa muna niya ang lalaking natutulog pa rin sa sofa bago siya tahimik na lumabas. Hindi naman nagtagal, bumalik din siya kagad dala ang ilang gamit at pagkain. Nakahinga naman siya ng maluwag. Nang pagbalik niya, nadatnan niya pa ring natutulog si Nomar, kaya naman dali-dali niyang binalik ang cabinet na yun upang matakpan ang sikretong pintuan. Naghanda na nga rin siya para sa almusal. Hindi pa gaanong dilat ang mga mata ng triplets nang lumabas sila ng kwarto at naglakad nga patungo kay Nomar at tinabihan nila ito sa sofa. Ang cute ninyong tignan nga apat. Halatang mag-aama talaga kayo. Biglang komento naman ni Mandy sa mag-aama habang hinahanda na nga niya ang mga pagkain sa maliit na mesa sa harapan ng mga nakatulalang mga bata kasama na rin si Nomar. Natawa na nga lamang si Mandy at nagsimula na nga silang kumain. Hindi ba masarap ang luto ko? Maya-maya pa itanong nito. Hindi naman sumagot si Nomar na nanatiling nakatuon lamang ang atensyon sa pagkain. Mama, masarap po ang luto niyo. The best po talaga kayo. Biglang sabi naman ng batang si Teddy kung saan nag-thumbs up pa nga ito sa kanyang ina. Napangiti naman si Mandy sa puri sa kanya ng kanyang anak. Sumapit ang gabi at pinauna na nga ni Mandy ang mga bata na kumain para makapagpahinga na nga rin ng mga to. At nang makatulog na nga ang mga bata, lumabas si Nomar ng kwarto para nga sabayan si Mandy na kumain. Paano niyo pala nagagawang mabuhay sa ganitong lugar? Para kayong nakakulong dahil wala man lang bintana at hindi kayo lumalabas dito. Komento pa nga ni Nomar nang tabihan nga niya sa sofa, si Mandy at sinaluhan itong kumain. Hindi mo ba naisip na hindi talaga kami ganito mamuhay? Bilang mga kidnapper, kailangan naming magtiis at manatili rito para hindi makatakas ang bihag namin, no? Matalinong sagot naman ni Mandy sa lalaki habang nasa pagkain lamang ang kanyang tuon. Kailangan niyo ba talagang gawin to? Tanong ni Nomar. Ang alin? Ang kidnapin ka? Para sa mga anak ko, kailangan ko tong gawin. Lahat gagawin ko para sa kanila. Tugon naman ni Mandy nang hindi pa rin tumitingin sa lalaki. Bakit hindi ka nalang mag-asawa? E di sana maayos ang pamilya mo ngayon at hindi nyo kailangan pang maging kidnapper. Natigilan naman si Mandy sa sinabi ni Nomar dahilan kaya napatingin siya sa lalaki. Ang alam ko, nabanggit ko na rin sa'yo na ayoko mag-asawa, di ba? At nakwento ko rin ang rason kung bakit. Nakalimutan mo na ba yun? Isa pa, huwag kang mag-alala kasi makakalaya ka rin naman eh. Kailangan mo lang muna magtiis at pakisamahan ng maayos ang mga anak ko. Pansamantala hanggang sa may paliwanag ko sa kanila. Paunti-unti ang sitwasyon at matanggap ang tanging ako lang magulang nila. Dahil sa seryosong tono ng boses ni Mandy ay napalunok na nga lamang si Nomar at nag-iwas ng tingin. Di na nga rin siya nakaimik pa at nginuya na nga lamang ang pagkain na siyang isinubo niya sa kanyang bibig. Nabalot nga sila ng katahimikan. Nang ilang minuto lang ang lumipas ay may narinig silang mga iyak ng mga bata kaya gulantang na nagkatinginan sina Mandy at Nomar. Saka sila patakbong nagtungo sa kwarto at nadatnan nga nila ang triplets na gising at umiyak. Mga anak, anong nangyari?
Bakit kayo umiiyak? Puno nga ng pag-aalalang tanong ni Mandy sa kanyang mga anak. Bigla namang tumakbo ang mga bata patungo kay Nomar at napaiyak. Daddy, akala po namin iniwan niyo na po kami. Naluluha pa nga na sagot nga ng batang si Eddie. Napaluhod naman si Nomar para makapantay niya ang mga bata at niyakap nga niya ang tatlo. Nang makaramdam siya ng awa dahil sa patuloy na pagluha ng mga to. Huwag kayong magalala. Hindi alis si Daddy, okay? Dito lang ako, hindi ko kayo iiwan. Sad nga nito at tumahan din ang triplets. Habang yakap pa rin ni Nomar, ang mga bata ay napatingin siya kay Mandy na siyang nakatingin na rin pala sa kaniya. Hindi naman nagtagal ay muli na nilang pinatulog ang mga bata at humiga na rin si Nomar para nga tabihan ang mga ito. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na ngang nagagawang mag-adjust ni Nomar kasama ang mag-iina. Nagagawa na rin niyang makisabay at makipagkulitan sa mga bata. Ngunit nandoon pa rin ang kagustuhan niyang makaalis na sa lugar na yon dahil ang pakiramdam nga niya ay para siyang nakakulong na hindi man lamang makita ang liwanag mula sa araw at ang sariwang hangin. Higit sa lahat ay iniisip niya rin ang mga magulang niya na malamang ay labis na ang pag-aalala sa kaniya. Gustuhin man niyang kumbinsihin si Mandy na sabihin na sa kaniya kung nasaan ang pinto at ibalik ang cellphone niya at hindi naman siya tatakas. Ngunit hindi niya rin magawa dahil batid niyang hindi maniniwala sa kaniya si Mandy at iisipin lamang nito na tatakas siya. Mga bata, hindi ba kayo nabobore sa ganitong klase ng buhay? Hindi naman siguro kayo mga vampira para magtago sa liwanag, 'di ba? Isa pa wala man lang TV o kahit na anong gamit dito na pwedeng pagkaabalahan, maski cellphone man lang. Pagkausap nga ni Nomar sa triplets. Umiling lang naman ang triplets. Bawal daw po ang cellphone, sabi ni Mommy, dahil baka bigla mo na lang daw po kaming isuplong sa mga pulis. Hindi rin naman po boring dito kasi kasama ka po namin, Daddy. Isa pa po, hindi naman po talaga ito ang bahay namin. Basement lang po namin ito. Inaayos lang po ni Mommy para pansamantala dito po tayo. Lahat titira. Hanggang sa masiguro na po namin na hindi niyo po kami iiwan. Sad nga ng triplets. Napaawang naman ang mga labi ni Nomar sa kanyang mga narinig. Pabagsak na nga lamang niya na inihiga ang katawan sa kama at ipinikit ang mga mata. Samantala sa kabilang kwarto, abala si Mandy sa cellphone ni Nomar na siyang hawak niya nang biglang pumasok ang batang si Freddy at lumapit sa kanya. Anak, tatawagan natin ang mommy ng daddy mo, okay? Ngayon kapag nakausap mo siya, sabihin mo na apo ka niya at sabihin mong ayos lang ang daddy mo, okay? Saad nga ni Mandy sa anak. Tumangutango naman ang batang si Freddy. Mommy, excited na po akong makausap po si Lola. Excited na bulalas nga ng batang si Freddy. Kaya sinimulan na ngang tawagan ni Mandy ang ina ni Nomar. Kaagad namang nagring ang telepono kung saan kaagad ding nawala. Nang biglang may sumagot sa kabilang linya. Hello Nomar, Diyos ko anak, nasan ka bang bata ka? Alam mo bang sobra na kaming nag-aalala ng daddy mo sa'yo? Ilang araw ka nang hindi umuwi o tumatawag man lang. Nasan ka ba talaga? Bakit hindi ka pa umuwi? Yun nga kaagad ang bungad ng ina ni Nomar. Nang sagutin nito ang tawag. Hello po, Lola! Sambit naman ang batang si Freddy dahilan kaya natahimik sa kabilang linya. Animoy na bigla ang boses. Nang dahil nga sa narinig. Hello, sino to? Nasaan ang anak ko? Takang tanong nga ng ina ni Nomar sa kabilang linya. Lola, ako po to si Freddy, apo niyo po ako. Gusto ko lang pong sabihin na okay lang po si Daddy at kasama po namin siya ni Mommy pati na rin po ng mga kapatid ko kaya wag na po kayong mag-alala sa kanya. Ani nga ng batang si Freddy. Ha, apo? Teka, kailan pa ako nagkaroon ng apo? Totoo ba yung sinasabi mong bata ka? Kung gano'n, nasaan ang daddy mo? Naguguluhan pa nga na tanong ng ginang sa kabilang linya. Sasagot pa lang sana si Freddy nang bigla namang inagaw ni Mandy ang cellphone. Teddy, pinaiyak mo ba ang kapatid mong si Eddie? Bigla na lang kasing umiyak eh. Iritableng saad nga ni Nomar sa batang si Freddy na tila ba naistorbo ang pagtulog niya. Daddy,
Wala po akong ginagawa kay Eddie. Isa pa po, hindi po ako si Teddy. Ako po si Freddy. Tugon naman ang batang si Freddy na tinama pa nga ang pangalan niya. Natigilan naman si Nomar. Halika na anak, puntahan natin ang mga kapatid mo. Ani ni Mandy at nagtungo nga sila sa kabilang kwarto. Ilang araw mo nang kasama ang mga anak ko pero hindi mo pa rin alam kung sino si Freddy, Teddy at Eddie. Hindi makapaniwalang po na nga ni Mandy. Daddy, hindi po si Eddie ang umiiyak kundi si Teddy po at si Eddie po yung napaiyak sa kanya. Pagtatama naman ng batang si Freddy sa kanyang ama. Nakakalito naman kasi silang tatlo. Magkakamukha nga sila, pare-parehas pa ng suot, buhok. Kaya paano ko naman malalaman kung sino sa kanila si Freddy, Eddie at Teddy? Pagrarason naman ni Nomar. Kung kikilalanin mo kasi silang mabuti, malalaman mo na may pagkakaiba pa rin silang tatlo. Wika nga ni Mandy habang pinapatahan niya ang anak na si Teddy. Hindi naman na nakasagot pa si Nomar na siyang napayuko na lang at napakamot sa kaniyang batok dahil sa pagkapahiya. Lumipas pa ang ilang mga araw at isang gabi nga ay kasama pa rin ni Nomar na natulog ang mga bata. Ngunit sa gitna ng gabi ay bigla na lamang nagising si Nomar nang may narinig siyang mga munting ingay at kaluskos na nagmumula sa sala. Kaya naman dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising ang mga bata. Paglabas ni Nomar ng kwarto ay bumungad sa kaniya ang madilim na sala, kaya naman nagtungo siya kung nasaan ang switch at binuksan niya ang ilaw. Ganoon na nga lamang ang pagkagulat ni Mandy na napapitlag pa nang makita niya si Nomar na siyang nagbukas ng ilaw. Pinagmasdan naman ni Nomar si Mandy at kung ano ang ginagawa nito. Kasalukuyan kasing inuusog ni Mandy ang cabinet para ngatakpan ng pintuan. Humakbang naman palapit si Nomar sa kinaroroonan ni Mandy kung saan si Mandy naman ay humakbang paatras habang mahigpit niyang hawak ang susi ng kandado. At nang mapagtanto nga ni Nomar kung ano ang posibleng ginagawa ni Mandy, ay kaagad niyang inusog paalis ang kabinet at doon ay tumambad nga sa kaniya ang sikretong pintuan na ngayon ay nakakandado. Kung ganoon, nandito lang pala ang pinto? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Nomar. Nasaan ang susi? Ibigay mo sa akin, Mandy. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang susi? Kapag binigay ko sa iyo, edi nakatakas ka. Hindi ko naman hahayaan na makatakas ka. Mahirap na at baka isuplong mo pa kami sa mga pulis, no? Mandy, pinapangako ko na hindi ko sasabihin sa mga pulis ang lahat ng nangyari. Basta ibigay mo lang sa akin ang susi. Ayoko nga. Wala pa akong tiwala sa'yo. Matigas na saad naman ni Mandy. Mandy, please. Huwag kang magalala. Kasi tutuparin ko yung pangako ko na hindi ko kayo isusumbong sa mga pulis. Ibigay mo lang sa akin ang susi, please. Pangungumbinsi pa nga at pakiusap pa nga ni Nomar sa babae. Bigla namang ipinakita ni Mandy kay Nomar ang hawak niyang susi. Gusto mong makuha ang susi? Bakit hindi mo kunin? Pagkasabi nga noon ni Mandy, bigla na nga lamang niyang inilagay sa dibdib niya ang susi at napakapilya nga talaga nito. Namilog naman ang mga mata ni Nomar sa ginawa ni Mandy. Napalunok pa nga siya at mabilis na ibinaling sa ibang direksyon ang kanyang mga mata nang ma-realize niyang nakatitig siya sa dibdib ni Mandy. Napangisi naman si Mandy dahil doon. Ngayon na alam mo na kung nasa ng susi ng pinto, malayo mo nang makukuha yon. Yun kung kaya mo kunin. Nakangising sambit pa nga ni Mandy bago siya nagtungo sa kwarto niya. Kaagad namang nagtungo sa kusina si Nomar at naghilamos sa lababo habang iniiling-iling ang kanyang ulo. Bumalik si Nomar sa kwarto na tila ba hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi rin siya nakatulog hanggang sa nag-umaga na nga. Bumangon nga si Nomar at naabutan niya si Mandy na nagluluto. Hays, bakit ba naman kasi doon pa niya nilagay ang susi? Nagmumukha tuloy akong manyak. Bulong na nga lamang ni Nomar sa sarili. Napatingin naman si Mandy sa lalaki nang mapansin niya itong tila ba may ibinubulong na siyang naging dahilan
ng pagkunot ng noo ni Mandy. Matapos nilang kumain ay kaagad na naghugas ng kanilang mga pinagkainan si Mandy. Habang nakaupo naman sa sofa si Numar, ay madalas na napupunta sa gawin ng babae ang kaniyang tingin at napansin nga niyang panay na ginagalaw ni Mandy ang ulo nito na tila ba nakakasagabal ang buhok nito. Kaya naman tumayo na si Numar at kinuha ang tali sa buhok na nasa sofa at nilapitan nga niya si Mandy. Natigilan naman si Mandy nang maramdaman niya si Numar sa kaniyang likuran habang tinatali ang kaniyang buhok. Habang tinatali nga ni Numar ang buhok ni Mandy ay napatingin siya sa makinis nitong leeg. Ngunit mabilis niyang iniwas ang tingin at mabilis na tinali nga ang buhok ng babae. Salamat. Usal naman ni Mandy at ipinagpatuloy na nga niya ang paghuhugas ng mga pinggan. Habang nakatayo lamang at nakatitig sa kanya si Numar. Biglang napunta sa dibdib ni Mandy ang mga mata ni Numar kaya kaagad na nilingon ni Mandy ang lalaki nang mapansin niya yun. Nanlaki naman ang mga mata ni Numar sa pagkagulat. Hoy, hindi ko tinitignan ang dibdib mo ha. Mabilis na depensa nga ni Numar sa kanyang sarili. Tinapos na muna ni Mandy ang kanyang paghuhugas bago siya humarap sa lalaki. Pinaplano mo na ba kung paano mo makukuha ang susi? Tanong pa nga ni Mandy dito. Sinadya mo ba talagang ilagay yung susi para hindi ko makuha? Protesta ni Numar. Sinadya? Pwede, pero kadalasan normal na sa aming mga babae na maglagay ng kung ano-ano sa mga dibdib namin. Pili ang saad pa nga nito. Ang weird nyo para gawin na bulsa ang dibdib nyo. Iling na nga lamang ni Numar. Napangisi lang naman si Mandy at pumasok na nga sa kwarto nito. Samantalang si Numar ay bumalik na lang din sa kwarto at nakipaglaro na lang din sa mga bata. At dahil nga sa wala naman silang masyadong nagagawa sa lugar na yun maliban sa pakikipaglaro at pakikipagkwentuhan sa mga bata, ay madalas na lumalabas ng kwarto si Numar para nga rin silip-silipin ng ina ng mga bata sa kung ano ang ginagawa nito. Nagbabakasali rin kasi si Numar na baka matiyempohan niya si Mandy na lumabas ng pinto nang sa gayon ay madali rin siyang makakaalis sa lugar nang hindi na niya kinakailangan pang kunin ang susi sa dibdib ni Mandy. At nang sumapit nga ang gabi, nang makatulog na ang mga bata, ay lumabas muli si Numar ng kwarto para nga puntahan si Mandy sa kabilang kwarto. At laking gulat naman ni Numar nang madatnan niya sa nakaawang na pinto ng kwarto si Mandy na nagbibihis, kaya kaagad siyang napatalikod. Nakalikha nga ng ingay ang ginawang pagtalikod na yon ni Numar dahilan para mapatingin sa kinaroroonan niya si Mandy. Numar? Kanina ka pa ba nandyan? Gulantang ang reaksyon ni Mandy. Hindi, pasensya ka na. Hindi ko naman alam na nagbibihis ka pala. Wala naman ako nakita kaya wag kang mag-alala. Utal-utal pa nga, nadepensa naman ni Numar sa kanyang sarili. Mabuti naman at nandito ka. Manghihingi kasi sana ako ng tulong Kalmadong usal naman ni Mandy sa lalaki. Napakunot noo si Numar. Tulong? Anong klaseng tulong? Hindi ko kasi masyadong maabot yung zipper sa likod nitong suot kong blouse. Okay lang ba kung tulungan mo kong tanggalin ng zipper? Bahagyang ang nagulat si Numar. Sa tulong na nais nga ni Mandy, ngunit hindi naman niya magawang makatanggi sa pagkakataon na yon na nanghihingi ng tulong sa kanyang babae. Kaya naman paatras nga siyang pumasok sa loob ng kwarto. Paano mo naman ako matutulungan na tanggalin ng zipper kung nakatalikod ka? Kunot noong reaksyon ni Mandy nang makita niya si Numar na nakatalikod sa kanya. Napatikim na nga lamang si Numar at unti-unti ngang humarap sa likod ni Mandy kung saan sa ibang direksyon nakatuon ang mga mata niya na tila ba hindi niya kayang tignan ang katawan ng babae. Kinapa nga niya ang likod ng babae kung saan bahagya pang nanginig nga ang kamay niya. First time mo bang tumulong ng babae na magtanggal ng damit? Bakit parang nanginginig ka ata? Medyo natatawa ang panunokso pa nga ni Mandy
sa lalaki dahil sa likuran niya. Ramdam din niya ang panginginig ng mga kamay nito. Muling tumikim si Nomar at unti-unti nga niyang itinuon ang kanyang tingin sa likod ng babae at dahan-dahan nga niyang binaba ang zipper ng damit nito sa kalmadong paraan. Ilang beses ngang napalunok si Nomar dahil habang ibinababa niya ang zipper ng damit ni Mandy ay lumalantad naman sa kanya ang makinis nitong likod. At nang malapit na nga niyang may ibaba ng tuluyan ng zipper na pahinto na nga lamang siya at nagtungo sa harapan ni Mandy. Teka nga, sinasadya mo ba to ha? Tumaas naman ang kilay ni Mandy sa tanong nito. Sinasadya? Ano sinasabi mo? Walang ideyang tanong naman ni Mandy. Itong ginagawa mo, sinasadya mo bang akitin ako? Natawa na nga lamang si Mandy nang ma-realize ang sinasabi ng lalaki. Hindi ko sinasadyang akitin ka, okay? At hindi ko nakasalanan kung naaakit ka man sa akin. Baka nakakalimutan mong lalaki pa rin ako, Mandy. Madiin ang boses na pagkakasambit nga ni Nomar nang taimtim niyang tinitigan sa mga mata ang babae. Dahil din sa sinabing iyon ni Nomar ay natigilan si Mandy at hindi na nagawang makaimik. At namilog nga sa pagkagulat ang mga mata ni Mandy nang bigla na lamang siyang hinalikan sa mga labi ni Nomar. Nakaramdam ng kaba si Mandy ng mga sandaling iyon ngunit hindi niya mawari kung bakit hindi niya magawang itulak ang lalaki palayo bagkus ay kusa niya pang tinugunan ang halik sa kaniya ng lalaki. At makalipas nga ang ilang minuto na kanilang paghahalikan ay naghiwalay na ang kanilang mga labi. Kung saan akmang aalis na sana si Nomar nang mapagtanto niya ang kaniyang ginawa nang bigla naman siyang pinigilan ni Mandy. Ano yun? Basta ka nalang alis pagkatapos mo kong halikan? Wala ka ba talagang paninindigan ha? Hindi makapaniwalang sabi nga ni Mandy sa lalaki. Namutawi naman ang kalituhan sa mukha ni Nomar sa kung ano ang nais na ipakahulugan nga ni Mandy sa mga sinabi nito. At bago pa man maibuka ni Nomar ang bibig niya para makapagsalita, ay dagling siniil ni Mandy ng halik ang kanyang mga labi na kanyang ikinagulat. Ngunit kalaunan ay sinabayan na nga rin niya yun. Nagkusa na nga rin ang mga kamay ni Nomar, nahuba rin ang damit ng babae at napalunok siya nang lumantad sa kanya ang dibdib nito na siyang natatakpan nga ng bra. At nakita nga niya ang susi doon na gustong-gusto na nga niyang makuha ngunit nang mga sandaling yun hindi na nga niya kayang kontrolin pa ang kanyang sarili. At ang init ng kanyang nararamdaman kaya naman muli niyang siniil ng halik ang mga labi ni Mandy. Please, dahan-dahanin mo lang Nomar. Alam mo namang virgin pa ako at first time ko to. May kaba nga sa boses. Napakiusap ni Mandy sa lalaki nang ihiga siya nito sa kama. Magtiwala ka lang sa akin. Tanging sagot na nga lamang ni Nomar at dahan-dahan na nga niyang tirumansang babae, ang ina ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon ay nag-isa nga ang kanilang mga katawan. Para sa kanila ay isa iyong magandang karanasan na hindi nila kailanman malilimutan. Nakatitig nga lang ang mulat na mga mata ni Nomar sa puting kisame habang natutulog sa kaniyang tabi si Mandy. Maya-maya pa ay dahan-dahan at maingat na bumangon si Nomar ng kama saka sinuot muli ang kaniyang mga damit. Napatingin nga siya sa susi na siyang nasa bedside table at walang pag-aalinlangan na kinuha niya iyon. Kinalkal din niya ang mga drawer na naroroon para hanapin ang cellphone niya. Maingat niyang ginagawa iyon upang hindi nga magising si Mandy. At namutawi nga ang ngisi ni Nomar nang sa wakas ay nahanap niya rin ang kaniyang cellphone. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto ay sandali pa muna niyang sinulyapan si Mandy na mahimbing ang tulog. Tila ba napagod talaga ito sa kanilang ginawa. Dahan-dahan nga na inusog ni Nomar ang cabinet na siyang tumatakip sa pinto ng lugar at kaagad nga niyang matagumpay na nabuksan ang lock gamit ang susi na hawak niya.
At noong aalisin na sana niya ang kandado para buksan ang pinto, ay bigla na lamang siyang natigilan. Bigla ngang sumagi sa isip ni Nomar ang mukha ng triplets, pati na rin ni Mandy. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila ba nagkaroon ng pag-aalinlangan si Nomar ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay binuksan niya ang kaniyang cellphone at denial ang number ng kaniyang ina. "Hello anak? Nomar anak, ikaw na ba yan? Ha?" Kagad ngang sagot ng ina ni Nomar sa kabilang linya. "Hello mom." Sagot naman ni Nomar, pinipigilan ng sarili na huwag maging emosyonal. Matapos marinig ang boses ng kanyang ina. "Diyos ko anak, nasan ka ba talaga ha? Gusto mo ba kaming patayin ng daddy mo sa sobrang pag-aalala sa'yo? Tsaka totoo bang may mga apo na kami ha? Kaya ka ba walang paramdam sa amin ng daddy mo dahil kasama mong pamilya mo? Dahil ba natatakot ka na baka magalit kami sa'yo? Anak, makinig ka. Hindi kami galit ng daddy mo sa'yo kung totoo man na may pamilya ka na. Ang totoo nga niya, natutuwa pa ka nga kami kasi may mga apo na pala kami. Ang gusto lang namin makita ka namin pati na nga rin ang pamilya mo." Automatic ngang napakunot ang noon ni Nomar sa mga narinig sa sinabi ng kanyang ina. At doon nga napagtanto niya na baka nga tumawag ang mag-iina sa magulang niya at sinabi ang tungkol sa kanila. "Mom, huwag na po kayong mag-alala. Ayos lang po ko. Pakisabi na lang din po kay daddy. Sorry po kung ngayon lang po ako tumawag sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Uuwi rin naman po ako at isasama ko rin po ang mag-iina ko. Bye, mom." Pinatay nga ni Nomar ang tawag ng hindi na nga niya hinintay pa na magsalita ang kanyang ina. Nang mga oras na yun, isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Yun ay ang hindi niya kayang umalis at iwan ang mag-iina. Kaya naman muli nga niyang ibinalik ang cabinet at bumalik nga rin siya sa kwarto ni Mandy kung saan tinabihan niya ito sa pagtulog at niyakap. Kinabukasan ng magising nga si Nomar ay wala na nga sa kanyang tabi si Mandy. Kaya naman lumabas siya ng kwarto at nadatnan nga niya ito na naghahanda ng pagkain. "Good morning. Mabuti naman at gising ka na. Tara kumain na tayo." Masiglang bati nga ni Mandy sa lalaki nang mapansin niya ito. "Good morning din." Pabalik na bati naman din ni Nomar at tumupo nga siya sa sofa sa tabi nga ni Mandy at sabay nga silang kumain na dalawa. "Siya nga pala, bakit hindi mo ginawa?" Biglang tanong nga ni Mandy sa gitna ng pagkain nila. Lumingon naman si Nomar kay Mandy. "Ang alin?" Tanong nga ni Nomar na tila hindi nila alam kung ano ang tinutukoy ni Mandy. Itinigil naman ni Mandy ang pagkain niya at humarap siya sa lalaki. Kaya naman, nagtama ang kanilang mga mata. "Nakuha mo na yung susi at cellphone mo. May pagkakataon ka nang makaalis para bumalik ka sa normal mong buhay. Pero bakit hindi mo ginawa? Bakit nanatili ka pa rin kahit na pwedeng-pwede ka naman makatakas?" Seryosong tanong nga ni Mandy. Bahagyang natigilan naman si Nomar at nilunok nga muna ang mga pagkain na siyang natitira sa loob ng bibig niya. "Gusto ko lang malaman, bakit ibinigay mo ang sarili mo sa akin kagabi?" Biglang tanong naman ni Nomar na hindi man lamang sinagot ang tanong ni Mandy sa kanya. Ilang beses ngang napakurap-kurap si Mandy. Marahil ay hindi nga niya inaasahan na itatanong sa kanya iyon ni Nomar. "Simple lang, kasi alam kong mapagkakatiwalaan kang tao." Sagot nga nito. "Paano mo naman nasabi na mapagkakatiwalaan ako?" Mausisang tanong ni Nomar. "Kasi isipin mo, nung nalaman mong kinidnap ka namin ng mga anak ko kahit lalaki ka, hindi ka man lamang gumawa ng paraan para makatakas. Hindi mo kami ginawa ng masama kahit na hindi pa naman na-prove kung totoo nga ang sinasabi namin. Kaya na-realize kong mabuti kang tao at hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang naging ama ng mga anak ko." Tugon pa nga ni Mandy. "Siguro nga kinidnap niyo ko. Pero katulad ng sinabi mo, babae ka lang at ang mga bata, ang mga anak ko. Kaya hindi ko maatim na saktan kayo, isa pa. Harmless naman kayo eh. Kaya sinakyan ko na lang ang gusto mong mangyari. Nung una. Pero uulitin ko ang tanong ko sa'yo. Bakit ibinigay mo ang sarili mo sa akin kagabi nang walang pag-aalinlangan?
Bahagya ngang natigilan si Mandy sa muling tinanong nga sa kanya ng lalaki. Ibinigay ko ang sarili ko sa'yo dahil ikaw na rin ang nagsabi na lalaki ka pa rin. May pangangailangan ka pa rin at ibinigay ko lang ang gusto mo. Yun lang ba talaga ang dahilan? Kaya hinayaan mong may mangyari sa ating dalawa? Tanong nga ng lalaki na tila ba may iba pa nga itong nais na marinig mula kay Mandy. Ano pa bang dahilan ang gusto mong marinig? Kunot noong tanong nga ni Mandy. Gusto kong marinig mula sa'yo na kaya binigay mo ang sarili mo sa akin dahil may nararamdaman ka na para sa akin pero hindi mo lang maamin. Tama ba ako, Mandy? May nararamdaman ka na ba para sa akin? Natigilan naman si Mandy at hindi nakasagot. Alam mo ba kung bakit hindi ko nagawang umalis? Kahit na may pagkakataon na ako matakas? Sasagutin ko yung tanong mo sa akin kanina. Ang totoo niyan, maski ako hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi pa ako umalis. Nabuksan ko na yung lock. Pwedeng-pwede na akong makatakas. Tinawagan ko na ang mommy ko at sinabi ko na sa kanya. Pero, ewan ko ba? Ang weird lang dahil sandaling panahon ko palang kayong nakasama. Mukhang napalapit na ang loob ko sa inyo. Hindi ko kayang umalis kasi hindi ko kayo kayang iwan. Litanya nga ni Nomar at unti-unti nga niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ni Mandy. Hindi magawang makapagsalita ni Mandy o maski makakilos man lamang hanggang sa nagdampinga ang mga labi nilang dalawa. Sandali lamang yun at naghiwalay rin ang mga labi nila mula sa isa't isa. I think I'm falling in love with you, Mandy. Yes, it's weird. Pero totoong sinasabi ko. Totoo itong nararamdaman ko. Sa maiksing panahon na nakasama ko kayo, biglang sumagi sa isip ko na sana totoo na lang ang lahat ng to. Na sana hindi ito pang temporary lang dahil gusto ko na kayong makasama habang buhay. Alam ko rin na sinabi mo sa akin na pansamantala lang to pero Mandy, bakit hindi na lang natin totohanin to? Hindi na lang natin gawing panghabang buhay ang lahat. Tutal, mga dugo at laman ko rin naman ng mga bata. Kaya pwedeng maging isang pamilya na lang tayo. Dagdag na sambit pa nga ni Nomar. Nag-iwas naman ang tingin si Mandy matapos niyang marinig ang pag-amin ni Nomar sa kanya. Sigurado ka ba dyan sinasabi mo? O baka naman sinasabi mo lang yan kasi naawa ka sa aming mag-ina. Isipin mo, hindi birong pagkakaroon ng isang pamilya dahil isang malaking responsibilidad yun. Ayoko ring umasa sa iyo ang mga bata lalo na at alam kong gustong-gusto ka talaga nila bilang ama. Seryosong wika naman ni Mandy. Mandy, seryoso ako at sigurado sa lahat ng mga sinasabi ko. Sana maniwala ka sa akin na totoong nararamdaman ko. Tumingin naman si Mandy sa lalaki at sinalubong ang mga mata nito. Naniniwala ako sa iyo kasi nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka nagsisinungaling. Isa pa, normal ang paraan ng pagtitig mo sa akin itong mga nagdaang araw hanggang ngayon. Naalala kong sinabi sa akin ni Mommy, malalaman mo raw kung gusto ka ng isang tao base sa paraan ng tingin nila. Pero hayaan mo muna sana akong pag-isipan. Ayoko namang magmadali. Alam kong sincere ka. At alam kong totoo ang mga pinapakita mo pati sa anak natin. Pero kung para lang sa mga bata kaya kitang tanggapin. Kaagad. Tipid na ngumiti naman si Nomar sa mga sinabi ng babae. Don't worry, hindi naman ako nagmamadali eh. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan yung mga sinabi ko. At huwag kang mag-alala, kasi handa rin akong alisin yung takot mo dahil sisiguraduhin kong hindi mo mararanasan yung naranasan ng mommy mo noon. Pagkatapos ngang sabihin niyo ni Nomar, ay hinagkan siya ng lalaki. Senyalis bilang pagrespeto. Siya nga pala, nasan pala yung mga bata? Tulog pa ba sila? Maya-maya pa itanong nga ni Nomar nang bumalik nga sila sa pagkain nila. Nanonood sila ng TV. Mabilis na sagot naman ni Mandy. TV? Kung ganoon, naglagay ka na rin pala ng TV? Ang sabi ko nanonood sila ng TV pero hindi ko sinabi na sa loob ng kwartong yan. Wika ni Mandy. Kung ganoon wala na sila rito at nasa... Tama ka. Putol nga ni Mandy sa sasabihin ni Nomar. Tumayo naman si Mandy at nilapitan nga ang lalaki. Wala na rin namang dahilan para magstay rito. Ano tara na? Kanina pa kasi naghihintay sa atin ng mga bata. Hindi na nga naghintay pa si Mandy
Na makapagsalita si Nomar at hinila niya kaagad ang kamay nito paalis sa basement at laking gulat nga ni Nomar nang bumungad sa kanyang malaki at magandang bahay ni na Mandy. "Good morning, Daddy!" Sabay-sabay na batingan ng triplets nang makita nila ang kanilang ama at masayang sinalubong nila ito ng isang yakap. Napangiti naman si Nomar at niyakap din pabalik ang mga bata. "Good morning din mga anak. Kamusta ang tulog niyo?" Okay naman po, Daddy. Sagot ng batang si Teddy. Ako po, Daddy, masarap po ang tulog ko dahil nagkaroon po ako ng isang magandang panaginip. Sabad naman ng bunsong si Eddie. "Talaga? Ano naman yung panaginip mo?" Usisa naman ni Nomar sa kanyang anak. "Mabuti naman at hindi ka nalilito kung sino si Eddie sa kanila." Hindi makapaniwalang komento ni Mandy ng tamang pangalan ang itinawag ni Nomar sa bunso nilang anak. Mahinang natawa si Nomar. "Siyempre naman. Kinilala ko talaga sila ng mabuti para naman hindi na ako mapapahiya sa harapan niyo." Pagdadahilan ni Nomar at bumaling na nga itong muli sa kanilang mga anak. Napanaginipan ko po na gumagawa raw po kayo ni Mommy ng baby at... Hindi nga na ituloy ng batang si Eddie ang kanyang sasabihin nang biglang tinakpan ni Nomar ang bibig nito. "Huwag mo nang ituloy." Pigil nga ni Nomar sa bata. Nagkatingin na naman si Mandy at Nomar kung saan pareho silang may gulat na reaksyon sa biglang sinabi sa kanilang anak. Bigla namang hinila ni Mandy si Nomar palayo sa mga bata. "Teka nga, hindi mo ba sinara yung pinto kwarto kagabi?" Pabulong nga na anas nga ni Mandy sa lalaki. Napakamot naman ng batok si Nomar. "Masyado akong nadala kaya hindi ko na naisip na nakabukas yung pinto. Pero mukhang hindi naman yun ang tinutukoy nila eh. Paano kung yun yung tinutukoy nila?" "Sorry na. Saka sigurado naman akong tulog na sila noon bago ako lumabas ng kwarto." Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Biglang tanong naman ng batang si Freddy. "Ha? Hindi anak." Iling-iling na nga lamang nasagot ni Mandy sa kanyang anak. Makalipas lamang ang ilang sandali ay biglang lumabas ng bahay si Nomar at tumingala nga sa kulay asul na kalangitan na siyang natatakpan ng ilang mga puting ulap. Napangiti nga si Nomar. Dahil sa ilang araw na pagkakulong niya sa basement ay ngayon na nga lamang muli niya nasilayan ang ganda ng sikat ng araw. "Nagbago na ba ang isip mo? Naiisip mo bang tumakas?" Pabirong tanong nga ni Mandy nang puntahan niya ang lalaki. Napalingon naman kay Mandy si Nomar at napangiti nga ito nang makita niya ang babae at nilapitan naman niya ito at hinapit ang bewang nito palapit sa kanya. "Masaya lang ako na sa wakas. Nasilayan ko na ulit ang araw. Maganda rin ang panahon ngayon, mukhang tinadamayan din ako dahil maganda rin ang pakiramdam ko ngayon." Nakangiting wika nga ni Nomar. "Talaga? Bakit naman?" Usisa nga ni Mandy. "Kasi may magandang babae sa harap ko ngayon." "Sus, bolero." Hirap nga ni Mandy. "Hindi kita binobola." "O sige nga, kung maganda talaga ang pakiramdam mo ngayon, halika tulungan mo ako magluto." Biglang yaya nga ni Mandy at hinila papasok sa loob ng bahay si Nomar. "Alam mo, naisip ko lang, para na pala talaga tayong mag-asawa no?" Biglang hirit nga ni Nomar habang kasalukuyan na nga niyang tinutulungan sa pagluluto si Mandy. "Ako naman, iniisip ko kung posible ba talaga na ma-inlove ka sa isang tao kahit na sandaling panahon pa lamang kayong magkasama." Ani ni Mandy. "Posible yun no? Kung hindi pag-ibig tong nararamdaman ko para sa'yo, ano? Siguradong sigurado ako na in love na nga talaga ako sa'yo. Dahil kung hindi, umalis na sana ako nung may pagkakataon ako, diba?" Giit pa nga ni Nomar. "Oo na, sige na. In love ka na sa akin. At sana hindi mawala yan. Kasi kapag dumating yung araw na bigla mo na lang sasabihin sa akin na hindi mo na ako mahal dahil nakahanap ka na ng iba, naku, sisiguraduhin ko rin na hindi ka magiging masaya at katulad nitong ginagawa ko ngayon, igigisa rin kita sa mantika." Pagbabanta nga ni Mandy habang masama rin ang tingin kay Nomar. "Kung ibang tao sigurong makakakita sa'yo, malamang natakot na. Pero hindi ako natatakot dahil sigurado naman akong hindi darating ang araw na yon." Natatawa at malambing ang boses
Nasabi naman ni Nomar nang yakapin nga niya mula sa likuran si Mandy. Lumawak lang naman ang ngiti ni Mandy sa kanyang mga labi na nadala sa panlalambing sa kanya ni Nomar. Habang nagluluto nga si Mandy ay hindi pa rin humihiwalay mula sa pagkakayakap sa kanya si Nomar, kung saan nagsimula na nga rin itong halik-halikan ang balikat at leeg ni Mandy. Ano ba, Nomar? Tigilan mo nga ako. Natatawang sita nga ni Mandy sa lalaki na tila ba nakikiliti siya sa ginagawa nito. Bakit? Hindi ka ba komportable sa ginagawa ko? Pero may nangyari na nga sa atin, 'di ba? Hirit naman ni Nomar na may gustong-gusto nito ang ginagawa niyang panlalambing sa babae. Ay, wag mo na nga ipaalala pa yan. Nakikiliti kasi ako sa ginagawa mo. Siya nga pala, ikaw na pala ang magtuloy nitong niluluto ko. Kailangan ko na kasing maligo dahil paniguradong nakaredy na rin ang mga bata. Sabi nga ni Mandy na siya na nga mismo ang nagalis sa mga braso ni Nomar na siyang nakayakap sa bewang niya. Bakit, may lakad ba kayo? Clueless nga na tanong naman ni Nomar. May lakad tayo. Pupuntahan natin ang mga magulang mo kaya bilisan mo ang pagluluto para nang sa gayon makapaghanda ka na rin. Sarapan mong luto ah. Pagkasabi nun ni Mandy, tumakbo na ito paalis sa kusina. Naiwan namang tulala at hindi makapaniwala si Nomar. At nang makabawi nga siya, kalaunan, itinuloy na nga rin niya ang kanilang pagluluto. Hindi naman nagtagal, ay nagtungo na nga sila sa bahay ni Nomar kung saan ang mga bata pa ang unang lumabas ng kotse. Na tila ba excited na ang mga to na makilala ang kanilang lolo at lola. Lolo, Lola! Sabay-sabay at excited na bungad pa nga ng triplets pagpasok nila sa loob ng bahay. Gulat na napalingon sa kanila ang mag-asawa dahil hindi naman inaasahan ng mga to ang biglang pagdating ni Nomar kasamang mag-iina. Nomar anak, mabuti naman at naisipan mo ring umuwi. Sinalubong naman ni Nomar nang isang mahigpit na yakap ang kanyang ina. Teka anak, sino sila? Tanong ng ina nga ni Nomar sa kanya. Mom, nakalimutan mo na ba? Hindi ba sinabi ko na uuwi rin ako at isasama kong mag-iina ko? Napalunok nga ang mga magulang ni Nomar na tila ba hindi makapaniwala ang mga to. Kung ganun, totoo pa lang. May pamilya ka na? Hindi makapaniwala ang reaksyon pa nga ng ina ni Nomar. Tumango naman si Nomar bilang tugon. Hello po, Lolo at Lola. Kami po ang anak po ni Daddy. Ako po si Freddy, siya po si Teddy at ang bunso naman po ay si Eddie. Biglang pagpapakilala nga ng batang si Freddy sa kanyang sarili at sa mga kapatid. Lumapit naman sa kanilang mag-asawa at niyakap ang mga bata. Napangiti naman si Mandy nang makita niyang tila ba natutuwa ang mga magulang ni Nomar sa kanyang mga anak. Siya nga po pala, may dala po kaming para sa inyo. Kami po ni Nomar ang nagluto nito. Sabat naman ni Mandy nang iabot nga niya sa mommy ni Nomar ang dala nito. Salamat iha. Naku, nagabala pa kayo. Talagang nagulat kami sa pagdating nyo. Sambit naman ang ina ni Nomar na masayang tinanggap ang dala ni Mandy. Siraulo ka talagang bata ka. Singhal naman ng ama ni Nomar sa kanya na siyang kinagulat nilang lahat. Paano mo nagawang ilihim sa amin ng mommy mo ang magandang asawa mo at ang cute-cute ng mga batang to? Dugtong nasabi pa nga ng ama ni Nomar, dahilan kaya natawa na nga lamang sila. Daddy naman sorry na po, hindi ko naman po kasi alam na matutuwa pala kayo kapag nalaman yung may pamilya na ako. Pagrarason na nga lamang ni Nomar. Magdadahilan ka pa talagang bata ka. Sermo naman ng mommy ni Nomar sa kanya kung saan piningot pa nga ang kanyang tenga. Aray naman mommy, ngayong may pamilya na ako, sana naman wag niyo na po akong ituring na parang bata ni daddy. Reklamo naman ni Nomar kaya mas lalong natawa si Mandy. Labis nga ang sayang nararamdaman ni Mandy at ng triplets ng mga oras na yun dahil tila ba lumaki ang kanilang pamilya. Pinanindigan na nga ni Mandy at Nomar ang pamilya ang kanilang binuo at humantong nga sa kasalan ang dalawa. Nawala na nga rin kasi ang takot ni Mandy at hindi na nga niya kayang pigilan pa ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa lalaking naging parte ng buhay nila ng mga bata. Hindi nga niya inaasahan na ang dating nag-aakalang siya ay baog
At tayo mag-asawa, ngayon ay may isang kumpleto at malaki na ngang pamilya. Makalipas nga lang ang ilang buwan, na pagsasama nila Nomar at Mandy sa iisang bahay, nagbuntis na nga si Mandy na siyang hindi nila inaasahan. Totoo ba to? Buntis ka? Madadagdagan ang pamilya natin. Hindi makapaniwalang bulalas pa nga ni Nomar habang hawak niya ang pregnancy test na siyang ibinigay sa kanya ni Mandy. Tumango-tango naman si Mandy. Oo. Nitong mga nagdaang araw kasi bigla na lang akong nahilo at nasusuka. Kaya pinayo sa akin ng mommy mo na mag-PT. Dahil baka raw buntis ako. At yun nga ang ginawa ko. Buntis nga ako. Magkakaanak na ulit tayo. Sagot nga ni Mandy. Yay! Magkakaroon na ulit kami ng bagong kapatid! Hiyaw naman ang batang si Freddy, kung saan nagsimulang magtatatalo ng triplets na siyang nasa sala at nakikinig nga pala sa kanilang mga magulang. Dahil nga sa labis na tuwa, ay hindi mapigilan ni Nomar ang sarili na buhatin ng kanyang asawa. Sa wakas mas lalaki pa ang pamilya natin dahil sa biyayang binigay sa atin. Ani nga ni Nomar na hindi magawang maitago ang sayang nararamdaman sa kasalukuyan. Hindi rin ako makapaghintay na maipanganak ko na ang anak natin. Sambit naman ni Mandy. At hindi na rin ako makapaghintay na madagdagan pa natin ang susunod ang pamilya natin. Biro pa nga ni Nomar dahilan kaya natatawang hinampas siya ni Mandy sa kanyang balikat. Sira ka talaga. Hindi ko pa nga naipapanganak tong ipinagbubuntis ko, gusto mo na kaagad ng dagdagan? Natatawang singhal na nga lamang ni Mandy sa kanyang asawa. Masaya lang talaga ako. Hindi ko kasi inaasahan na hantong sa ganito ang lahat. Ngayon hindi ko pinagsisisihan na gumawa ako ng katarantaduhan noon kasi kung hindi ko ginawa yun, hindi ako palalayasin ng mga magulang ko at hindi ko maiisipang ibenta ang sperm cells ko. Dahil sa ginawa ko, nagkaroon ako ng isang pamilya. Mahal na mahal ko kayo at kailanman hinding-hindi ko kayo iiwan. Pasasayihin ko kayo at aalagaan sa abot ng makakaya ko. Ani pa nga ni Nomar. Mahal na mahal din kita. Maski ako, hindi pa rin makapaniwala na hahantong sa ganito ang lahat. Parang kailan lang nung naisipan kong kidnapin ng mga anak ko tapos ngayon isang masayang pamilya na tayo. Isang pamilya na hindi naman natin plinano pero masaya. At hindi na rin ako makapaghintay pa na madagdagan pa ang pamilya natin. Nakangiting wika naman ni Mandy. Habang buhat-buhat nga ni Nomar, ang kanyang asawa ay nagtungo na nga sila sa kwarto sa kanya siniil ng halik si Mandy. Magmula nga noon ay mas lalo pang naging masaya ang kanilang pamilya. Sa buhay, may mga bagay na nangyayari na lubos nating hindi inaasahan. May mga bagay na nangyayari na hindi naman natin pinaplano. Kailangan lang nating magtiwala sa mga tao talagang nakalaan para sa atin at may plano ang Diyos para sa atin kung saan balang araw ay makakamit din natin ang kaligayahan na hindi kailanman matutumbasan ng kahit na anumang halaga. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Nomar at Mandy. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora,
Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy, Fenovares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Nery Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.